Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Siyam katao, sugatan matapos araruhin ng bus ang ilang sasakyan sa Taft Pedro Hills sa Maynila. Partial report ng Blue Ribbon Committee, sentro sa caucus ng mga senador. 5-year validity ng registration para sa mga bagong sasakyan. Target simulan sa Pebrero 15 sa MBC TV correspondents. Alkalde ng Parobo, Surigao del Sur at security escorts sugatan sa ambush. Sa MBC TV Sports, Filipino setter Owa Retamar maglalaro bilang import sa Cambodia. At sa showbiz pattern, yumaong Taiwanese star na si Barbie Hsu pinatayuan ng memorial statue sa kanyang first death anniversary. Jerry Yan, Vic Chu, bumisita rin sa puntod ng aktres. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sugatan ang 9 na katao matapos araruhin ng bus ang mga sasakyan sa kahabaan ng Taft Avenue at Pedro Hills sa lungsod ng Maynila. Sa ulat ng Manila DRRMO, nabangga ng bus ang 5 motor, 3 multipurpose vehicle at isang van. Nangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi nitong Martes. Nagpapatuloy sa Kamara ang pagtalakay sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan pagdedesisyonan kung ito ba ay sufficient in substance. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky? Go ahead, Miss Milky. Yes, you know. Go ahead, Miss Milky. Kamusta na dyan? Ongoing ang hearing ng House Committee on Justice at kanina unang tinalakay ang betrayal of public trust. Tinalakay na ang sufficiency in substance sa ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang impeachment complaint na isa ng panambayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Ang betrayal of public trust ang unang tinalakay, partikular ang agresyon ng systematic corruption sa usapin ng unprogrammed appropriations. Sa pagsisimula ng hearing, binigyan ng pagkakataon ng mga nag-endorso para sa kanang manifestation of position with regards in sufficiency of substance. Nagsalita ang mga endorser na sila Representatives Antonio Tino ng As Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela para depensahan ang reklamo sa sapat na itong laman. Ilan sa mga pagpapasyahan kung meron bang sufficiency in substance ang mga reklamo na nasa ilalim naman ng culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Enrique, sufficient in substance ang reklamo dahil mapapatunayan na merong ang impeachable offense ng Pangulo nang pinabayaan umano nito ang pambansang budget. Umarin anya ang kapabayaan ng Pangulo partikular sa issue naman ng insertions, diversions at manipulation ng budget. Para kay mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima, sufficient in substance ang unang offense laban sa presidente dahil nakikita umanaw na lumobo ang unprogrammed appropriations. Pero giit ni San Juan City Representative Bel Zamora, ang isang imperfect policy direction ay hindi daw maituturing na impeachable offense. Pero hindi umanaw si Pangulong Marcos ang nagtatag ng tinatawag na BBM parametric formula. Pakinggan natin ang bahagi ng hearing ng House Committee on Justice. Prohibited by law. In fact, they are referenced
in Section 35, Book 6 of the Administrative Code. And so, presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. And on another point, the complaint mentions extensively about the case of Pimentel versus House of Representatives. This is regarding the PhilHealth funds. Now, their reliance, the complaint's reliance on that case, I think, is misplaced. We must differentiate, because that case addressed the constitutionality of a specific funding mechanism in the General Appropriations Act. It did not find any instance of presidential bad faith, corrupt intent, or personal enrichment, nor did it characterize the release of unprogrammed appropriations as betrayal of public trust. Let's remember that judicial invalidation of a budgetary provision cannot be retroactively transformed into an impeachable. Tungkol na sa usapin ng unprogrammed appropriations, ang pinag-uusapan at babalik na lang ako, Yuel, sa pagpapatuloy ng hearing ng House Justice Committee. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa kamera, maraming salamat sa live update, Milky Regunan. Samantala, nire-respeto ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang proseso ng demokrasya sa gumugulong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye ibabalita ni Edniel Parosa. Iginagalang ng militar ang paggulong ng demokrasya sa harap ng mga impeachment complaint laban sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla matapos ang paghain ng tangkang pagpapatalsik sa presidente kaiba sa nakaraang mga pagikayat na bumaliktad ang kasumdaluhan. Tiniyak ni Padilla na maranatiling non-partisan at apolitical ang AFP at hahayaan nila ang usapin sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. We remain a professional organization. So tuloy lang din po tayo sa ating mandato. Sa ganyang usapin po, since hindi po kami sumasali sa usaping politika, we leave this po to the involved agencies po to address. At this point in time, we are trusting our democratic processes to take its due course. Makailang ulit nang nakiusap ang sendatahang lakas na huwag silang kalagkarin sa politika at sa halip dalhin sa tamang proseso ang mga reklamo sa administrasyon. Inilutang din ng AFP na may namamonitor silang pagsubok na siraan ang kanilang hanay bago anibersaryo ng EDSA Revolution ngayong buwan ng Pebrero. And this narratives is following a script-like pattern across different platforms. So, hindi na ito isolated, but it seems to be an orchestration rather than coincidence. Kabilang umano rito ang mga naging pahayag ni na Army Colonel Odi Mungao at dating Governor Chavit Singson. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsasagawa naman ng pulong ang mga senador para sa pagtalakay ng partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Bunsod ito umano ng pag-leak ng draft ng report kung saan 3 senador na rin ang nagbumawi ng kanilang mga pirma. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Magsasagawa ng caucus ngayon ng mga senador upang talakay ng partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos lumabas ang leak partial committee report na itinuturing nilang draft pa lamang at maaring magkaroon pa ng mga amendments. Sa panig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ngayon pa lamang pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang ginawa nilang partial committee report. Kaya't wala pa daw maituturing na partial committee report ang Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit kagabi ay lumabas ang sulat kay Lacson ni na Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri
Senador J.B. Hercito at Senador Sherwin Gatchalian. Wini-withdraw nila ang kanilang pirma sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Naintindihan naman ng mga ito na maaring magkaroon pa ng amendments sa committee report. Kaya't mas gusto ng mga ito na makita muna ang final committee report bago sila pumirma. Sa partial committee report na itinuring nilang draft report, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng malversation of public funds, direct bribery, paglabag sa anti-graft law at plunder ang ilang mga dati at kasalukuyang senador, congressmen at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mula 3 taon, palalawigin na sa 5 taon ang validity ng mga bagong rehistradong sasakyan ayon sa Department of Transportation o DOTR. Ito'y matapos makakuha ng initial approval mula sa Pangulo na target ng ipatupad sa darating na Pebrero 15. Magbabalita si Kyle Bulyas. Palalawigin na ng Department of Transportation ang validity ng mga bagong rehistradong sasakyan. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, mayroon ng inisyal na approval mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawing 5 taon ang validity nito mula sa kasalukuyang 3-year validity. Sa kalaw nito ang lahat ng uri ng sasakyan kabilang ng mga public utility vehicle. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Lopez na pinatitiyak ni Marcos ang pagsasagawa ng maayos na roadworthiness check sa mga sasakyan. Kaya naman bubuo muna ng maayos na guidelines ang kagawaran kasama ang Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Target itong maipatupad ng DOTR sa darating na February 15. Paliwanag ni Lopez, pagkatapos ng 5 taon ay annual na ulit ang pagsasagawa ng renewal. Imumungkahi din ni Lopez na sa ika-4 na taon ay dapat sumailalim na sa roadworthiness check ang isang bagong rehistradong sasakyan. Itong ilalabas po natin ngayon na from 3 years to 5 years, no, ito subject sa LTO, sa memorandum circular na nila, imumungkahi ko na on the 4th year, dapat may roadworthiness check pa rin. Ayun. 5th year, may roadworthiness check pa rin. Ang pinapalahit po natin yung valid registration. No, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pumila ulit ng pagkabahaba, hindi na nila kailangan mag-leave, sayang ang oras, but they should do a roadworthiness check. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasunog ang 2 palapag na commercial establishment sa Karangalan Village, Barangay de la Paz, Pasig City. Umabot sa unang alarma ang sunog sa furniture shop at naapula bago mag-alas 8 ng umaga. Sugatan ng isang empleyado sa paa nang sipain ang pintuan ng gusali upang makalabas, habang isa naman ang nahirapan sa paghinga. Hindi bababa sa 4 na tauhan ang natutulog kagabi na napansin na kumikislap ang linya sa loob o linya ng kuryente sa loob. Patuloy na iniimbisigahan ang sanhi ng sunog. Sa mundo naman ng volleyball, matapos ang anunsyong leave of absence ng Signal Super Spikers sa Spikers Turf, bagong milestone ang bumungad kay Filipino setter Owa Retamar. Maglalaro na kasi ito bilang import sa Cambodia. Magbabalita si Matchpoint Mili Borja. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, magsisilbing import sa isang overseas league si Owa Retamar matapos pumirma ng kontrata sa Visaka para sa 2026 Sar King Cup sa Cambodia. Dumating ang development kasunod ng pag-anunsyo ng dati niyang kupunan na Signal Super Spikers na ang kanilang leave of absence mula sa nalalapit na Spikers Turf Open Conference noong nakaraang linggo. Sa paglipat nito, nadagdag si Retamar sa listahan ng mga Pilipinong volleyball players na nagdadala ng kanilang talento sa ibang bansa. Nauna nang pumirma ang kanyang Alas Pilipinas teammate na si Mark Espejo sa TSG Skyhawks ng Taiwan Professional Volleyball League. Isang veteranong setter, naging bahagi si Retamar ng Philippine Men's National Team na nagwagi ng silver medal sa 2019 Southeast Asian Games na ginanap sa bansa at bronze medal naman sa 2025 edition sa Thailand. Dadalhin ni Retamar ang kanyang karanasan sa Cambodia sa pagsabak niya sa Sar King Cup, nakilala rin bilang 4th National Volleyball Championship. Pinahihintulutan ng torneo ang bawat kupunan na
na kumuha ng isang foreign player bilang bahagi ng layunin ng liga na pataasin ang antas ng kompetisyon. Magsisimula ang Sarkeng Cup sa February 7 at magtatapos sa March 1 na gaganapin sa National Olympic Stadium sa Cambodia. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lokasyon ng lumubog na MV3 sa Kirstin 3 sa Basilan, natunto na ng PCG. Sa MBC TV Global, ilang energy infrastructure sa Ukraine, binomba ng Russia sa kabila ng malamig na klima. At sa Showbiz Spotted, Asia Rose Simpson ng Quezon City, kinoronahang Miss World Philippines 2026. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na natagpuan na ang posibleng lokasyon ng lumubog na Roro sa Basilan. Ayon sa PCG Technical Diving Group Supervisor Commander Cheska Hamorol, ang sasakyang dagat ay nakahiga sa direksyong Silangang Kanluran, kaugnay ng Balukbok Island o Baluk Island. Samantala, isang bangkay pa ang na-recover sa isinagawang dive operations. Umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi, habang nananatili sa 316 ang survivors. Samantala, naantala naman ang pagbubukas ng operasyon ng Light Rail Transit Line 2 kaninang umaga. Sa abiso ng LRTA, na-delay ng halos 1 oras ang operasyon dahil sa nagkaaberyang tren sa Araneta, Cubao Station. Sabi ni LRT Administrator Hernando Cabrera sa DZRH News, nag-leak ang hangin sa air compressor ng tren. Naipon ng mga pasahero sa iba't ibang istasyon at naibalik sa normal bago mag-alas 6 ng umaga ang operasyon. Sa isa namang panukala, ipinabubuwag ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagpapataw ng travel tax para sa mga Pilipinong biyahero. Anya, malaking tulong ang buwis para sa mga pamilya na mailalaan pa sa kanilang mga pangangailangan. Ang ibang detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Nais ni House Majority Leader at Congressman Sandro Marcos na tanggalin na ang travel tax para sa mga Pilipinong biyahero. Sa inihaing House Bill 7443, nais ng kongresista na ipawalang bisa na ang umiiral na Presidential Decree No. 1183 at iba pang probisyon sa Tourism Act of 2009 kaugnay sa pagpapataw ng buwis. Sa kasalukuyan, umaabot kasi ang buwis sa 1,620 pesos para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first class, habang 810 hanggang 1,350 pesos para sa mga kabilang sa Standard Reduced Travel Tax, habang 300 pesos hanggang 400 pesos ang para sa mga Privileged Reduced Travel Tax o mga dependent ng overseas Filipino workers. Ayon kay Marcos, ang ganitong halaga ay lubos na makatutulong sa mga pamilya na magamit pa sa ibang pangangailangan at mas maengganyo upang mag-travel sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil dito, mas mapapalakas pa raw ang lokal na turismo sa bansa, lalo na sa mga negosyong nakadepende sa naturang sektor, gaya ng mga hotel, transport services at mga local business. Samantala, mga nakokolektang travel tax ay nahati sa ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, Commission on Higher Education o CHED at ng National Commission for Culture, NDRs o NCCA. Pero para kay Marcos, hindi dapat ito sinasalo ng mga Pilipino kung hindi dapat magmula sa transparent na pagbabudget mula sa pamalaan na magbibigay dahil sa mas masiglang turismo sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules. Tuluyan nang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o bagyo na pinangalan ng Bashang. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 735 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas na umaabot sa 55 km per hour. Malapit sa sentro at bugso naman na nasa 70 km per hour habang kumikilos southwestward sa bilis na 15 km per hour.
Nagdudulot na ngayon ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Eastern at Central Visayas. Inaasahan itong lalakas habang nasa katubigan at posibleng umakyat sa tropical storm category ngayong araw at maglandfall naman sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Sa ngayon, itinaas na ang signal number 1 sa Surigao del Sur upang makapaghanda na sa epekto ng bagyo habang nagpaalala na sa mga susunod na oras ay posibleng madagdagan pa ito. Samantala, dahil pa rin sa northeast monsoon o hanging amihan, mararanasan pa rin natin ang malamig na panahon na may tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At yan muna po ang ating latest sa ulat panahon. Manatiling nakaantabay sa mga weather update and always keep safe. Alam nyo ba na mayroong hayop na sa mundo na may pagkataas-taas na blood pressure o BP? Hindi ito para sa masamang dahilan, kundi kailangan kasi nila ito para mabuhay. Alamin na this, ano nga bang hayop na nabubuhay ang may pinakamataas na blood pressure? Ang giraffe ang itinuturing na nabubuhay na hayop na may pinakamataas na BP sa mundo. 2 beses itong mas mataas sa normal na BP ng tao. Ito ay dahil sa kanilang sukat, sila kasi ang itinuturing na tallest living animal in the world. Ang kanilang leeg ay karaniwang may haba na 2 metro o katumbas ng laki ng isang large refrigerator. Dahil dito, kinakailangan nila ng mataas na blood pressure para umabot ang daloy ng kanilang dugo papunta sa utak. Ang kanilang puso naman ay may laki na halos 2 talampakan at bigat na higit 11 kilos. Katumbas ito ng 50 puso ng tao. Ito ay may makapal na muscular wall na tumutulong sa kanila para mag-pump ng mas maraming dugo pataas sa utak. Fun fact, alam nyo ba na sa kabila ng haba ng leeg ng giraffe, ang bilang ng kanilang buto sa leeg ay pareho lang din ang bilang na mayroon sa tao na may 7 at nagkakaiba lang ito sa sukat o laki. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Pinaulanan ng drone strikes at ballistic missiles ng Russia ang Ukraine. Target ang ilang mga energy infrastructure sa kabila ng nararanasang malamig na temperatura sa naturang bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Ukraine, sunod-sunod na ballistic missiles at drone strikes sa pinakawalan ng Russia at pasabugin ng mga energy infrastructure ng eastern city ng Kharkiv kahapon. Ito'y nangyari sa kabila ng nararanasang pinakamalamig na temperatura na aabot sa -4 degrees Celsius at muling mag-iwan sa migit 1,000 tower block sa kabisera na walang supply ng kuryente. Ayon sa Kremlin, bunga mo ito ng nag-expire na kasunduan ng 2 bansa sa enerhiya na siyang binalangkas mismo ng Amerika. Magugulit ang sinabi noong nakaraang linggo ni US President Donald Trump na kinausap niya na umano ng personal si Russian President Vladimir Putin na huwag bombay ng Ukraine dahil sa malamig na panahon. Samantala, balita naman mula sa France. Pinagsasaksak ng isang 14-year-old na babae ang kanyang 60-year-old na guro sa kalagitnaan mismo ng kanilang klase. Ayon sa ulat, nakapagtala ng 3 hanggang 4 na saksak ang guro sa kanyang tagaliran. Nakasalukuyang ligtas na rin nagpapagaling sa ospital. Nasa kustodiya naman na ng mga otoridad ng suspect na ayon sa kanila, walang kinalaman ng reliyon o politikal na motibo sa insidente. Ngunit posibleng umanong may namumong hidwaan sa pagitan ng guro at ng estudyante. Sa iba pang balita, niyanig naman ng 5.9 magnitude earthquake ang Rakhine State, Western Myanmar kagabi. Sa ulat ng US Geological Survey, ilang sandali lamang matapos ang naturang lindol, isa lamang 5.2 magnitude earthquake ang yumanig din malapit sa rehiyon. Kasalukuyan naman wala pang napapaulat na nasawi o nasugatan mula sa nangyaring sakuna. Matatandang noong Marso ng nakarang taon, umakyat sa halos 4,000 kataong nasawi sa Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinoronahan na ang magre-representa ng Pilipinas sa Miss World 2026 pageant. Ang winning answer at crowning moment sa 17-year-old beauty queen mula Quezon City na si Asia Rose Simpson. Tutukan sa report ni Showbiz Angel. Our Miss World Philippines 2026, Miss Asia Simpson from Quezon City.
Ang 17-year-old beauty queen na si Asia Rose Simpson ang bagong Miss World Philippines. 23 kandidata ang kanyang tinalo sa prestihiyosong pageant na ginanap kagabi sa Mall of Asia Arena. Sa Q&A portion, sumentro sa mental health ang winning answer ng Film Beauty Queen sa tanong na do you believe social media has helped or hurt society? Mental health issues are on the rise. 1 in 7 children worldwide experience mental health disorders, and the World Health Organization relays that 80% of adolescents don't meet the recommended levels of activity. That's where SEED initiative comes in, my sports and dance initiative that specifically advocates for the physical, mental, and emotional health of today's youth. Social media, while it can have so many benefits, it helps us all promote different businesses and organizations that helps us succeed. However, I think it has also been used as a crutch for our creativity, for our social skills. So let's use social media responsibly. Thank you. Bago na sungkit ang corona, si Asia Rose rin ang may hawak ng titulo bilang Miss New Mexico Teen USA noong 2023. Nagmula ang dalaga sa pamilya ng mga mananayaw. Katunayan nga riyan, taong 2016 nang sumali sila ng kanyang ama't 2 pang kapatid sa Pilipinas Got Talent Season 5 at doon nakilala silang Simpson Tribe. Maliban naman, si Miss Manila Princess Ann de Mesa ang itinanghal na first princess, habang second princess naman ang Kapampangan beauty na si Gabriel Fuentes Galapia. Abangan sa aming pagbabalik, rider patay sa banggaan ng motorsiklo at trailer truck sa Panakan, Davao City. Sa MBC TV Sports, Calvin Abueva maglalaro para sa Converge. 3 pang manlalaro ililipat sa Titan Ultra. At sa Experts Opinion, benepisyo ng pagpapaaraw ng 10 minuto kada araw, alamin. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ng alkalde ng Barobo sa Surigao del Sur kasama ang mga security escort nito matapos ang pananambang kaninang madaling araw. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinambangan ang konvoy ng alkalde ng bayan ng Barobo, Surigao del Sur. Naganap ang pananambang habang binabaybay ng konvoy ni Mayor Ronito Martisano ang bahagi ng barangay Ginhalinan, Barobo Town pasado alas 2 na madaling araw. Sa impormasyon mula sa Provincial Police Office, tadtad ng bala ang sasakyan ni Mayor Ronito Martisano. Nagtamo rin ng mga sugat ang alkalde, ganun din ang ilan sa mga security escorts ito na kasalukuyang nasa mga paggamutan na at pawang nasa ligtas na manong kalagayan, ligtas na rin ang alkalde. Sa initial result ng investigasyon ng Barobo PNP, 2 anggulo ang tinatalakay, may kognayan sa insidente, politika at sa kampanya ng alkalde kontra illegal mining. Sa kasalukuyan, mas lalong hinigpitan ang pagpapatupad ng checkpoint sa bayan ng Barobo habang nagpapatuloy ang malalimang investigasyon. Para sa MBC TV Network News RH19, June Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi ang isang rider habang napinsala naman ang ilang ari-arian matapos ang isang vehicular traffic accident na naganap sa Maragamut Road, Barangay Panakan, Davao City, bandang alas 11 ng gabi. Ayon sa report ng kapulisan, sangkot sa aksidente ang isang motorsiklo na minamaniho ni Renyo Hiris, residente ng Ilang, Davao City, at isang tractor head na may nakakabit na heavy trailer na minamaniho ni Julius Lantaya, residente ng Tibungko, Davao City. Batay sa panang investigasyon, parehong binabaybay ng dalawang sasakyan ang Maragamut Road mula Kanluran patungong Silangan. Nasa outer lane ang motosiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagsapit sa lugar ng insidente, naharangan ang linya ng motosiklo ng isang iligal na nakaparadang skeletal trailer truck dahil upang masagi ang kaliwang bahagi ng motosiklo at kanang bahagi ng trail truck dahil sa
Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos aksidenteng bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang tricycle sa Guanzon Street, Barangay Binicuel, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang namatay kinilala na si Carmelo de la Chica, 62 anyos, residente ng Barangay Mandalagan, lungsod ng Bacolod, habang ang driver ng tricycle na nabangga ng biktima kinilala na si Christian Di Goma, 42 anyos, residente ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alan Gary Resoma, OIC ng Kabangkalan City PNP, tricycle mula sa Barangay Agisan, lungsod ng Himamaylan, nang masagapan ng motorsiklo ng biktima. Kaagad na dinala sa Kabangkalan City Hospital ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival si De La Cheva. Si De La Cheva ang isang sa mga partisipante ng Boss Iron Man Mindanao Challenge. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan na mag-angkas sa motorsiklo matapos banggain sila ng isang Toyota Vios at bumangga pa itong Vios sa konkretong poste na naganap pasado alas 10:25 kagabi sa kaba ng Olongapo-Gapan Road, Barangay Mabini Extension, Dinalupian, Bataan. Batay sa investigasyon at CCTV footage mula sa MDRRMO, lumihis sa linya ang Toyota Vios na minamaneho ng isang 38 anyos na walang lisensya at bumangga sa motorsiklo na minamaneho ng isang senior citizen na may angkas na edad 57 anyos. Matapos dito, tumama rin ang Toyota Vios sak ng harapang bahagi ng Vios. Dahil sa insidente, nasugatan ang driver at angkas na motorsiklo at agad na isinugod sila sa JC Payumo Memorial Hospital, habang inilipat ang driver sa Bataan General Hospital dahil sa maluban itong kalagayan. Patuloy ang investigasyon ng Dinalupian Municipal Police Station hinggil sa naganap na insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulong ang 62 years old na lalaking jeepney driver, tapuan most wanted person sa bayan ng Mangaldan matapos itong maaresto alas 4:30 ng hapon kahapon sa Barangay Salay, Mangaldan. Batay sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng presiding judge ng 1st Judicial Region, Branch 26 San Fernando City, La Union, na may petsang February 2, 2026 sa kasong estafa with no bail bond recommended. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustodiya ng Mangaldan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Ares, 31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ginanap na Provincial Government Development Cluster Meeting, nagpahayag ng pagtatayo ng karagdagang mga ospital o health facilities sa lalawigan si Northern Samar Governor Halis Ungchuan dahil sa nakikitang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Nakikita ng gobernador na 10 years mula ngayon hindi na maa-accommodate itong mga ospital ang dami ng bilang ng mga pasyente. Inatasan ng gobernador ang Management and Finance Committee na ito ay tutukan at maisama sa programa. Sa kasalukuyang sitwasyon, kinumpirma ng isang pasyente na umabot pa ng isang araw bago siya may pasok sa room sa loob ng Northern Samar Provincial Hospital at doon lang siya sa hallway. CCTV Network News, RH34 Jane Galit, bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Power of sunlight. Karamihan sa atin takot na mabilad sa araw dahil ayaw na umitim o kaya naman ay mapagpawisan. Pero alam nyo ba na ang pagpapaaraw pala ay mayroong benepisyo sa atin? Hindi lang ang vitamin D, kundi marami pang iba. Alamin natin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Ang pagpapaaraw o pagbilad sa sikat ng araw ay mabuti para sa ating utak, mood at energy. Isa sa pangunahing benepisyo na maibibigay nito sa atin ay ang vitamin D
nutrients na kailangan ng ating katawan, katuwang ang calcium sa pagpapatibay ng ating mga buto at immune system. Ayon sa mga eksperto, ang natural na liwanag ng araw sa umaga ay nagdudulot ng produksyon ng serotonin na kilala rin bilang happy hormones. Nakatutulong ito upang mapabuti ang ating mood, konsentrasyon at kalinawan ng pag-iisip na mas positibo ang epekto kaysa sa caffeine boost na dulot ng pag-inom ng kape. Nakatutulong rin ang ultraviolet exposure nito sa mga taong may skin conditions tulad ng psoriasis, eczema, jaundice at acne. Ayon pa sa mga pag-aaral, kinakailangan lang ng minimum na 10 minuto para makuha ang mga benepisyong ito. Gayunpaman, 10 to 30 minutes naman ang rekomendasyon para sa mga taong may darker skin tones. Kaya naman, payo ng mga eksperto, start your day right and absorb sunlight. Sabayan ng ehersisyo at pag-inom ng maraming tubig. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Basketball, inanunsyo na ng Converge Fiber Xers ang paglipat ng veteran forward na si Calvin Abueva kapalit ng 3 manlalaro na itetrade sa Titan Ultra. Ang pahayag ng kupunan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. May pagkakataon para sa panibagong yugto si Calvin Abueva matapos siyang pakawalan ng Titan Ultra 1 buwan bago magsimula ang PBA Season 50 Commissioner's Cup. Opisyal nang napunta sa Converge Fiber Xers ang 2-time Best Player of the Conference sa isang 3-for-1 trade na inoprobahan ng PBA Commissioner's Office nitong Martes. Bilang kapalit ni Abueva, mapupunta sa Titan Ultra sina King Caralipio, Mark Omega at Ray Suerte na nakalista bilang unrestricted free agent with rights to salary. Katatapos lamang ni Abueva sa isang solidong kampanya sa Philippine Cup kung saan isa siya sa mga pangunahing kandidato para sa BPC Award. Nagdala ang 37-year-old forward ng average na 23.60 points, 11.90 rebounds at 3.60 assists bago tuluyang maagaw ni Junmar Fajardo ang parangal. Sa kabila ng kanyang magagandang numero, naging kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ni Abueva at ng Giant Risers sa mga nagdaang buwan matapos maglabas ng ilang pahayag ang veterano sa social media at tuluyan itong nauwi sa kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng trade. Sa paglipad sa Fiber Xers, muling makakasama ni Abueva ang kanyang matagal ng patron na si Pampanga Vice Governor Delta Pineda na siya ring head coach ng Converge. Samantala sa isang mensahe sa DZRH TV, sinabi ni Coach Delta na mahirap para sa kanilang pakawalan ng ilang mandalaro pero naniniwala itong malaking tulong ang energy at experience ni Abueva sa kanilang kupunan. Idagdag pa ang matagal na nitong pagkakailanlan sa manlalaro at ang kanilang pinagsamahan. Magsisimulang maglaro si Abueva para sa Fiber Xers sa paparating na PBA Commissioner's Cup sa Marso. Inaasahang magbibigay ng malaking tulong ang pagdating ni Abueva sa batang kupunan ng Converge na isang panalo na lamang ang kinulang upang makapasok sa semifinals ng huling Philippine Cup. Makakatuwang din ang 14-year PBA veteran ng Stargard na si Juan Gomez Del Llano, isa sa 5 nominadong Best Player of the Conference noong nakaraang torneo, habang target ng Fiber Xers ang mas malalim na kampanya sa mga susunod na komperensya. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang taon man ang nakalipas mula nang pumanaw ang Taiwanese star na si Barbie Hsu, buhay na buhay pa rin sa kanyang fans lalo na sa mga mahal sa buhay ang alaala ng aktres. At bilang pag-alala kay Barbie na minahal sa kanyang karakter bilang Sunshine, isang memorial statue ang idinisenyo at ipinatayo ng kanyang naulilang mister. Narito ang report. Isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang Taiwanese star na si Barbie Hsu na higit na nakilala bilang Sunshine mula sa hit romance drama na Meteor Garden. At sa kanyang first death anniversary, nagsama-sama sa puntod ng aktres ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Kabilang na nga riyan ang kanyang co-stars at F4 members na sina Jerian at Vic Chu. Gayon din ang kanyang best friend sa serye na si Rainy Yang na gumanap bilang Xiao Yu.
Bilang pag-alala kay Barbie, isang memorial statue ang idinisenyo at ipinatayo ng kanyang naulilang asawa na si DJ Ko Chun-hyup sa Chinpao San Cemetery sa New Taipei City. Ang memorial statue pinangalan ng Eternal Orbit of Si Hyun, kung saan tulad sa kamay ni Barbie, makikita rin dito ang isang flower tattoo. Happy, how happy, how happy. February 2 noong nakaraang taon nang binawian ng buhay si Barbie Sue dahil sa pneumonia sa edad na 48. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.